Marami ang mga nagtatanong ngayon, sa social media, bakit daw, lagi na lang si Marcos ang nagre-report ng mga balita, sa kanyang page sa Facebook, gayong mayroon naman daw siyang mga cabinet members, na magbabalita ng mga achievements ng Pangulo. Marami ang pumupuna sa ginagawa ni Marcos sa mundo ng internet. Ginagawa di umano ni Marcos ang gawain ng mga reporter at news anchor. Ngayong araw lang, Enero 8, ay binalita ni Marcos sa kanyang social media page, ang PhilHealth benefits. Noong nakaraang buwan, binalita niya ang pagkaaresto nila Diskaya. Subalit, ano nga ba ang rason bakit ganito kaaktibo si Marcos ngayon sa pag-aanunsyo online, imbes na yates ito sa kanyang mga tauhan? Sa aking opinyon, ito ay pagpapakita na siya, ay apektado sa mababang ratings na kanyang natanggap sa publiko, na kung saan, ay nagnegatibo pa nga ang kanyang net ratings. Gusto niya marahil isalba ang kanyang public reputation, kung kaya siya na mismo ang nagpapakita sa mga kamera, imbes na ang kanyang mga tauhan. Ito ay para maipakita niya na bilang presidente, ay may ginagawa siya sa bansa, kahit wala naman talaga. At kung meron man, ay wala itong gaanong impact sa kabuuan ng ating bansa. Mga bagay na hindi ginawa ni Pangulong Duterte noon, dahil mismong mga tao ang nakakita na nagtatrabaho ang liderato ng Pilipinas. Hindi kailangan ng dating Pangulo ang mga kamera at propaganda upang sabihin na may achievement siya. Mababasa natin na itong ginagawa ni Marcos, ay isang desperadong galawan para sa mga Pilipino, upang muling kunin ang loob ng publiko dahil sa paglagapak ng ratings nito, sa lahat ng survey firms. Kung kaya pati ang pagpapautang sa SSS, ay si Marcos na mismo ang nag-aanunsyo. Pati ang mga proyekto ni Bongo na Malasakit Center, ay inangkin na rin ni Marcos. Ikaw, ano ang inyong masasabi sa mga ginagawa ni Marcos, na kung saan ay siya na mismo ang nagbabalita, ng kanyang mga so-called achievements sa social media? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating mga kababayan at Happy New Year po. At sana naman ang 2026 ay magiging magandang taon para sa ating lahat. Sa aming patuloy na tumulong sa ating mga kababayan, lalo na sa tinatawag nating healthcare, inutusan ko po ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed na ating mga kababayan na hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Kaya gagawa po tayo at pinutusan ko po ang PhilHealth. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Bibigyan natin mga employer na 1 taon para mabayaran na lahat ng na-miss contributions mula 2013 hanggang 2024. At ito po ay palagay namin sa kalkulasyon namin, ito ay makakatulong po sa mga 300,000 na mga benepisyaryo. Hinihikayat din natin ang ating mga employer na i-update na ang lahat ng information ninyo at magrehistro i-rehistro ang mga empleyado ninyo sa yaman ng kalusugan o yung ating tinatawag na YAKAP program. Kaya po, ito po ay patuloy namin ginagawa upang pag-aangin ang dala ng ating mga kababayan tungkol nga sa mga healthcare costs at sa lahat ng iba't ibang hamon na hinaharap ng ating mga kababayan araw-araw. Happy New Year po!